Mainit din ang tapatan ng mga magkakatunggali sa mga lokal na posisyon sa mga probinsya. Lalo pat ang mga magkakalaban ngayon, mga dating magkakampi o hindi naman kaya ang mga dating magkaaway, magkakampi ngayon. Live mula sa San Fernando sa Pampanga, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica, uunahin natin, minsan na nagkaharap noong 2007 itong si dating Governor Ed Panlilio at itong si ngayon ay Pampanga Governor Lilia Pineda. Natalo noon ni Panlilio itong si Pineda. 2010 muli sila nagharap, natalo naman ni Pineda si Panlilio. Ngayong eleksyon 2013 muli sila maghaharap para sa gubernatorial race dito sa Pampanga. Ang gubernatorial seat sa probinsya ng Pampanga, ikatlong eleksyon na ngayong pinag-aagawan ni Among Ed Panlilio at incumbent Governor Lilia Pineda. Si Panlilio na tumakbo noon bilang independent candidate, kasapi na ngayon ng Liberal Party. Si Pineda naman na minsay naging kapartido ni dating Pangulong Arroyo, kasama na ngayon sa isang lokal na partido. Pero gaya ng dati sa mga isyu ng weteng at quarrying, umiikot ang kampanya sa Pampanga. Kung dati nanawagan si Panlilio na buwagin ang weteng, ngayon itutulak na lang daw niyang gawin itong legal. Kasi malakas ang popular support, if you can flick them, you join them. So there's a better way of managing things, and one of this is weteng. Ang asawa ni Pineda na si Bong dati nang pinatawag sa kamera dahil sa mga akusasyong isa siyang weteng lord, bagay na ilang beses na niyang itinanggi. Tingin niya kakagatin ng tao yung plataforma niya. Sabi niya, let's legalize na lang weteng. Pag umupo siya, ganun ang gagawin niya, nasa Kapampangan yun. Maliban kina Pineda at Panlilio, kandidato rin sa pagkagobernador sa Pampanga sina Jose Cabrera Montemayor Jr. at Jose Songlao Ocampo. Hinanap ng GMA News sina Montemayor at Ocampo, pero bigo kami. Ang labanan naman sa pagkagobernador sa Cavite, pinag-aagawan ng dalawang minsay magkakampi sa politika. Sina incumbent Governor John Vic Remulla ng Partido Lakas Magdalo at dating Gobernador Ayong Maliksi ng Liberal Party. Nung nagsama kasi kami noong 2001, wala akong nakita kundi corruption na lang eh. Kaya simula noong 2001, nagpaalam na ako sa tatay ko kahit na 40 taon sila magkasama, hindi ko kaya tiisin yung ginagawa niya sa Kapitolyo. Noong kami ni John Vic magkasama sa probinsya, nakita mo, sa halip na tumulong siya sa marami nating problema, siya pa yung nanira sa akin, idinimanda pa niya tayo. Maglalaban-laban naman sa pagka-vice-gobernador si Jolo Revilla, anak ni Senador Bong Revilla, Jay Lacson, anak ni Senador Panfilo Lacson, at ang incumbent vice-governor ng probinsya na si Recto Cantimbuhan. Umarangkada na rin ang kampanya ng mga lokal na kandidato sa Cebu. Sina Junjun Davide at Agnes Magpale ang mga pambato ng Liberal Party sa pagkagobernador at vice-gobernador. Except the towns Camotes and Bantayan, we have set another day for that. Makakatapat nila si Congressman Pablo Jan Garcia at Ramon Durano IV ng One Cebu Party na nasa ilalim naman ng United Nationalist Alliance. From now until the next few days, puno yung kayong atong schedule. Tumatakbo rin sa pagkagobernador ang independent candidates na sina Boyet Cortez at Hermelito Bulala. And I think I am a very good material para mahimong sunod yung governor sa Cebu. Kabilang din sa labanan para sa pagka-vice-gobernador si independent vice-gubernatorial candidate Glenn Soco. Bagaman unopposed o walang kalaban, nagsimula na rin mag-ikot kahapon si incumbent Sarangani Representative Manny Pacquiao ng una PCM sa Balungon, Sarangani. Nasayod ko nga, og naakauban ako ang akong asawa, dako ang akong mahimo kumpara sa nahimo nako sa sulod sa tulo ka tuig nga niagi. Og na akong asawa diri sa probinsya magserbisyo, mas dako ako mahimo kay tungod aniya sa diri. Kanina sa bayan ng Kiamba, nangampanya naman ang kanya may bahay na si Jinky na tumatakbo sa pagka-vice-gobernador. Makakalaban niya sa posisyon si Sarangani Board Member Eleanor Sagigit. Jessica, dahil nga merong binibigay na isang araw para sa mga botante para mag-isip kung sino iboboto nila pagdating sa mismong araw na eleksyon, i-maximize daw ng mga nakausap natin mga kandidato hanggang May 11 yung kanilang pangangampanya or at least yung pag-reach out nila sa mga botante para daw makilala sila ng mga tao na gusto nilang pagsilbihan. Jessica? Sherry Ann, kung hindi ako nagkakamali, round 3 ito no, ni Governor Pineda at ni Among Ed.
Yes, Jessica, tama ka. Yan ang round 3. Ang kaibahan lang ngayon, kung dati si Among Ed sinasabi na independent o kaya yung nasa opposition camp, ngayon siya na yung administration at ito namang si Governor Pineda ay sumapi na lamang sa isang lokal na kandidato dito sa Pampanga. Jessica? Okay. Curious lang ako malaman kasi mga alyansa ngayon no? Yung Liberal Party, may mga iba't ibang partidong kaalyansa. Ganon din itong una, no? May mga partido, yung una kasi hindi naman partido yan, alliance, katulad din ng alliance ngayon ng administrasyon. Curious ako, paano nila na-resolve no, sa local levels yung napakaraming mga partido? Siyempre, may kanya-kanyang manok yan. Paano nila na-resolve kung sino yung tatakbo? Jessica, naalala ko lang sa isa sa mga panayam natin doon sa una sa administration party, gayon din sa United Nationalist Alliance, meron sila mga itinitira na mga distrito o mga lugar kung saan idinedeclare nila na free zone. Ito yung mga sa tingin daw ng mga party leadership o coalition leaders, hindi naman kailangan na mag-away-away bagkus ay maluwag yung labanan. Yun yung binibigyan daw nila ng leeway na sila ay tumakbo ng sabay-sabay. Basta ang understanding lamang dito, ang agreement lamang nila dito, Jessica, kailangan kung sino yung itinataguyod na kandidato ng sabihin na natin ng Team Pinoy o kaya ng United Nationalist Alliance, ito yung susuportahan ng kanilang mga nasasakupan sa bandang ibaba. Jessica? Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.